Simple lang dapat to, di ba? Check lang saglit. Parang lahat tayo ganito na ang siste. Pagkagising, pag matulog, at kung minsan nga'y sa kalagitnaan pa ng ginagawa. Yung saglit lang, biglang nagiging 30 minutos. Tapos, isang oras na pala. Na para bang may isip yung newsfeed na alam kung paano ka pababalikin. Tila ba may humihila sa iyo kahit hindi mo nakikita. Hanggang sa, ayun, parang wala ka nang kawala. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang na-trap ka? Hindi lang yan basta feeling. Ayon sa mga pag-aaral ni na Saint Cyr at Di Carvalho, talagang idinisenyo ang social media upang i-trigger ang reward system ng utak. Yung mga likes, shares, and comments, nagpapalabas yan ng dopamine. Ayon pa sa mga neuroscientists, para itong feedback loop na tulad ng sa addiction. Dagdag pa rito, gumagamit din sila ng tinatawag na variables reinforcements na kung saan parang ito sugal. Di mo alam kung kailan ka makakakuha ng reactions, comments at shares. Ayon nga sa datos na nakalap namin sa US Surgeons General Advisory, doble raw ang risk na makakuha ng mental health issues ang mga kabataang gumugugol ng 3 oras o higit pa sa pagsosocial media sa loob ng isang araw. Malaki rin ang epekto ng social comparison. Ayon sa isinagawang research ni Pardo Lee, ang ideal na buhay na nakakita natin sa social media ay kadalasang nakapagdudulot ng insecurity. Dagdag pa rito ang FOMO o ang fear of missing out na nakapag-trigger din ng anxiety. Kaya mahalaga talaga na maunawaan natin ang social media. Ngunit sa araw-araw, ano nga ba ang epekto nito sa mga taong sabay hinaharap ang pag-aaral, ang social life, at ang digital world? Upang mas maintindihan ng personal, pumunta kami sa Bulacan State University. Kinausap ang ilang mga estudyante, student leaders at mga profesor upang marinig sa kanila mismo kung paano nila nararanasan ang epekto ng social media sa kanilang mental health. Ang social media ay halos kapareho na ng hangin na ating nalalanghap. Palaging nandyan, palaging madaling mapuntahan. Pero para sa mga estudyante sa Bulacan State University, ano nga ba ang tunay na papel nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Gano'n ka-central? Very central siya kasi doon halos umiikot yung communication namin with me and my students. Yung mga instructions, yung mga announcements. Although medyo in the past kasi nung wala pa tayong MS Teams tsaka Google Classroom, talagang puro Facebook yung ginagamit ko. But since nagkaroon tayo ng MS Teams tsaka ng Google Classroom, halos lahat na ng mga activities doon ko na pinopost sa MS Teams. Actually, yung pagiging student leader, when talking about social media platform, sobrang laking bagay niya para ma-reach yung goals you want. Ngayong panahon, ito yung ginagamit nating medium para mapakita sa kanila or yung mga public relations natin, makita nila and also makialam sila sa mga bagay na nangyayari within the student government and also sa BULSU. Ang primary reasons ko sa paggamit ng social media is yung communication sa mga kakilala ko, ganun. And para na rin updated, parang ginagawa ko siya as newspaper, ganun. Pero ang simpleng pangangailangan, madalas nauuwi sa unintended scrolling o yun bang paggugol ng maraming oras nang hindi namamalayan. Siguro often, kasi maano yung attention span ko, parang short. And medyo nadidistract ako ganun, lagi. Kunwari, pag nagre-review, kailangan merong short break na parang mag-i-scroll ako ng TikTok or Facebook. Ang pinakamadalas talagang ginagamit ko yung Facebook tsaka Instagram. Facebook and Instagram. Yeah. Gano'n po katagal yung sa Facebook and yung sa Instagram? Facebook, siguro mga 3 to 6 hours. Mostly po yung ginagamit ko po is TikTok and Messenger. Ayun na.
Mas nag-engage ako sa TikTok kasi more on entertaining kasi yung mga videos na nakikita natin doon. And Messenger naman for communicating naman kapag kailangan sa school and pag-update sa family, ganun. Sa likod ng mga scroll at swipe, may mga emosyong nabubuo. Minsan ay ligaya, pero madalas kabaliktaran. So, when it comes to that, meron mga estudyante na na-encounter ko sa klase ko mismo, no, na seemingly inaantok sila, no, because of deprivation of sleep, no, or they really lack yung complete hours of sleep. Well, I guess pwede kong ibase doon sa paggamit nila or pag-engage nila sa social media for a long time, no? So, andun yung minsan nakakatulog sa klase. Pero when it comes naman sa mga counselees namin, no, pag may mga pumupunta dito na mga estudyante, they complain about nagkakaroon sila ng symptoms of anxiety and depression. And I guess one thing na pwede kong based on doon sa kanilang mga symptoms na sinasabi and based on the reasons, no, yung tingin nila ay nag-trigger, no, ng kanilang anxiety and depression. One thing is yung engagement din nila sa social media. Yung typical reaction ko is nagigilty ako. Yung disadvantage siguro na naisip ko is parang nawawala na tayo sa reality, ganun. Parang nakikita natin na parang minsan na-insecure na tayo sa iba na parang ganun. Na-insecure tayo ganun na parang ba't sila ganito ang saya, pero in reality hindi naman pala talaga sila masaya ganun. Nakaka-apekto siya in the way of, so syempre kapag yung mga nasa paligid natin is parang more on negative vibes, so parang naapektuhan tayo, ganun din yung nararamdaman din natin. So parang may papaisip tayo kung meron pa bang mas magandang balita, ganon, or meron pa bang magandang nangyayari sa labas. So parang naapektuhan yung mood natin, kumbaga, kung ano yung nangyayari. Hindi aksidente ang pagkahumaling natin. May siyensya at disenyo sa likod ng bawat plataporma na naglalayong panatilihin tayong makisalamuha. Kung paano naihikayat ng Facebook yung mga users para mag-interact with the users, I think pinaka-effective yung react mechanism nila. Ngayon sa Facebook kasi, I think ang naging panghatak ng Facebook para maka-akit siya ng more user base is yung react mechanism nila. Dati, nung unang labas pa ni Facebook, puro like lang yun, like react. Tapos eventually, as years pass by, nadagdagan siya ng heart, ng iba-ibang react. Kasi sa tingin ko, kulang na halos ng personal interaction. Tapos napaka-handy kasi ng phone . Tapos mura na rin yung data. Dati may kamahalan siya. Ngayon, ang Facebook may free data. So I guess isa yun sa mga factors para mas magamit pa si Facebook ng endlessly. Parang kahit may kausap ka na sa harap mo, kahit na kumakain kayong magkakasama, parang imbes na kausapin mo siya, mag-Facebook ka na lang kasi parang libre naman yung data. Tapos yung restaurants, may mga free wifi na rin. Kung alam niyo yung FOMO, yung fear of missing out, gustong-gusto talaga nila na makita, no, whatever it is na going on sa social media. Ayaw nila na may mamiss sila doon. Okay? So, that's one thing. So, control, depende kasi yung control ng user sa nakikita nila. Depende kasi yun . Kasi, sa IT kasi may tinatawag tayo na na parang, ano tawag doon? Yung parang, yung tinatawag na kung ano yung ginagawa mo sa Facebook, sa social media.
Yeah, exactly. Yan yung may algorithm kasi tayo na tinatawag doon na parang kung ano yung ginagawa mo sa sa social media mo, even kung ano yung pinag-uusapan niyo sa Messenger, kahit hindi ka nagta-type, kahit yung pag-uusap lang natin na to, naririnig tayo ni Messenger tsaka ni Google. So, wala tayong masyadong control. Sa kabila ng mga hamon, may mga paraan kaya para makontrol natin ang paggamit nito? Paano natin mapoprotektahan ang ating mental well-being? At ano nga ba ang papel ng bawat isa? Kapag nagre-review ako or parang kailangan talaga yung parang crucial yung review, ganun, yung exam, kunwari midterms, ganun. Yung technique ko siguro is ilagay yung cellphone ko sa kabilang room para hindi ko siya makuha agad. Tinatry ko siya kasi kunyari kapag kailangan mag-aral, so syempre iwas tayo sa phones, ganyan-ganyan. Tapos kapag sobra naman, medyo kasi masakit yung mata ko. Kaya pinagpapahinga ka rin. Kaya mostly mga 2 hours, gano'n, iniista ko muna. Practical thing, siguro yung sabihan, no, yung mga i-advise, no, yung mga kabataan na i-minimize yung or i-manage, no, yung length of hours that they spend dito sa sa social media. Kung makakapagbigay ka naman po ng advice para po maprotektahan ang mental health ng mga estudyante sa paggamit po ng social media, ano po yun? Advice para makontrol yung paggamit nila. Well, they really have to look after their mental well-being. No? Napaka-importante na i-filter nila yung mga pwede nilang, yung mga beneficial lang na makukuha nila sa social media. Ano ang gusto kong maipaunawa sa mga user? First of all, although mahirap gawin siya, magbasa ng terms and conditions. Yung number 1, Pangalawa, maging mapanuri sa mga nakikita nila sa social media. Hindi lahat ay totoo. Maging mapanuri kayo sa mga nakikita nyo sa social media. Huwag agad kayo basta-basta maniwala. Siguro advice ko sa mga fellow bulsuan. Siguro isa sa malaking bagay is yung pagiging responsable talaga sa sarili. Kasi kapag meron kang responsibilidad sa sarili mo, may responsibilidad ka sa actions mo, may responsibilidad ka sa iniisip mo sa kapwa mo, and also may responsibilidad ka sa magiging epekto nun sa kapwa mo. Malinaw na ang laban sa pagkahumaling sa feed ay nangangailangan ng personal na desisyon, suporta mula sa institusyon at kritikal na pag-iisip mula sa bawat isa. Ang mga nakalap nating kasagutan, nagpapaalala na kahit komplikado ang teknolohiya, nasa atin ang pagpapasya. Kapag naiintindihan natin ang mga epekto nito sa atin, mas madali nang mag-desisyon. Kung kailan tayo ito, kung kailan tayo aalis, at kung kailan natin unahin ang ating sarili. Tungkol ito sa paghahanap ng tamang balanse sa mundo, laging agaw pansin. Ako po, si Marilyn Sunga. At ako naman, si John Ryan Lumibaw, Sinusuri ang mga nakatagong koneksyon na humuhubog sa ating direksyon. at ito ang Reward!